Okay, magandang araw sa inyo mga kababayan. Trending ito ngayon sa social media na isa sa mga kababayan natin na atleta na kung saan isang Olympian na Pinoy golfer na si Gina Valencia Ardina na parang mahina ang suporta ng mga atleta natin doon sa ipinadala sa Olympic dahil mismo yung bandila ay ginamitan naman ng tape para idikit itong bandila ng Pilipinas. So, grabe nakakalungkot po kasi di po basta-basta maging isang Olympic or Olympiad na ipapadala ka na ikaw ay maging isang representa para sa Pilipinas. Pero, ang nangyari, hindi natin alam kung kulang ba sa budget dahil sa panahon po ni Tatay Digong, grabe po ang suporta ni Tatay Digong. Kung naalala niyo po yung SEA Games, grabe po ang suporta ni Tatay Digong sa mga athlete natin. Lalo na po si Senator Bongo pagdating sa mga atleta. Ang lakas po ng suporta niya. So, wala nang paligoy-ligoy. Panoorin na natin yung video ito sa mga balita ng mga banateros. Lipunan. Pag-usapan muna natin, unang-una yung tungkol dito sa isang rant ng golfer natin dito sa Olympics. Sige nga, Dada, ikwento mo nga. Ayan, no? Kasi merong isang athlete tayo dyan sa Olympics pa naman to, Banat Bay. Alam mo ba, sobrang hirap makarating dyan. Kasi dati din akong athlete, ano? Dati po tayong nasa Wrestling Association of the Philippines. So nag-compete tayo before. Pangarap namin talaga yan makarating sa Olympics. Noong panahon namin, naku, talagang ang hirap na. Sarili namin gastos, sarili namin lahat. Yung pamasahe. So ako rin mga kababayan, no, dati po akong athlete ng isang Sipa Takraw. So pangarap ko rin na maging kahit national team. So actually sumasali po ako dati sa Sipa Takraw dahil nasa Visayas po tayo, sa Western Visayas. Dati po ako naglalaro ng Sipa Takraw. Gusto ko talaga pangarap maging national team. Pero sa kasamang palad, hindi po tayo nakasali. Pero as sinabi po ni Boss Dada, ganyan po talaga yung mga dream ng bawat mga atleta na maging isang national team ng bansang Pilipinas. Tuloy. Mga uniform namin, ang pinoprovide talaga ng bansa natin, ano lang, usually bag, jacket lang, yung mga nakikita lang. Pero yung gagamitin mo mismo sa competition, sa'yo yun. Kaya nagsosolicit kami noon. Well, again, nung panahon na yun, madam, wala naman talagang pera pa yung yung ating sports commission. Pero nung panahon ni PRD, natutukan yan eh. Di ba, Banat Bay? Nila Cayetano. Ginawan pa nga ng stadium, di ba, sa New Clark City. Tsaka nung panahon ni PRRD, talagang tinutukan niya yung mga atleta natin. Kaya takang-taka tayo bakit biglang bagong administrasyon merong ganitong issue na naman at Olympic to para makarating itong ating atleta na to sa Olympics, ang daming mga qualifiers na pinagdaanan nito. Kaya nakakapagtaka, nakakahiya naman tayo niyan na itinitape lang natin yung Philippine bandila flag ng Pilipinas. Yes. Oo. Hindi man lang nag-provide ng ng pantahi. Oo. Scotch tape lang ni ginamit niya eh. Tsaka may isang video pa nga na nalaglag pa yan, madam. Ay, ganun. Yung kanyang Nakakaya, no? So, naiinis siya. Siyempre, ang daming gastusin sa gobyerno natin eh. Noong nakaraan lang, SONA, 20 million. Di ba? Tapos ito, flood control project, 5,500, 1.4 billion per day. Tapos ito, uniform lang doon sa mga nagre-represent sa bansa natin. Tama yung sinabi mo na yan ang pinangalulook forward ng bawat atleta, di ba? Sabi nga nila, every leap year daw ata yan, something like every that. 4 years lang so, yan. every 4 years lang. So, ibig sabihin, you have enough time para mag-prepare. Kasi ang dahilan ng ating mga ilang opisyal dyan sa Olympics, keso daw naantala o na-disapprove yung kanyang uniforme, kaya nagka-delay. Although may mga sumagot naman, pwede nyo naman padaanin yan sa embassy para mas mabilis, diplomatic ang dating nung uniforme. O di kaya sana
pinasuot nyo, binigay nyo, pinadala nyo sa isang tao para mas maasikaso. Ang nababasa ko nga dyan, it's because of corruption. Alam nyo kung bakit corruption? Hindi ibig sabihin binulsa yung pera nung nung pambili ng t-shirt o pambili ng logo. Corruption means simple lang. Ang focus ng gobyerno na to ay kung saan kami kikita. Yes. So na-out of focus na sila diyan sa Olympics dahil hindi naman pagkakakitaan tong Olympics, hayaan na lang natin. Parang gano'n na nangyari. Nakapokus kasi sila doon sa, alam mo na, ano ba mga nakokorap? Ayuda, flood control, kung ano-ano nakokorap So, nandun ang focus ng gobyerno. Dito sa Olympics, parang wala Wala mang kita dyan, ba't natin pag-uukulan ng pansin yan? Nako. Di ba? So, yun ang ating nakikitang dahilan kung bakit na regret itong, nakalimutan na. Pero Banat Bay, marami pa ding, alam mo naman mga Pilipino, nagmamatalino din, maraming medyo binabash si ate kasi pwede namang ilihim na yan, nakakaya naman yung bansa natin. Hindi, mali yan Hindi naman hindi naman pagrarant yan. Ikaw, sa tingin mo, kunwari ganyan, hindi naman, una-una this is not a private competition. This is a Olympics ito. Ibig sabihin, it represent our country. Tapos, pababayaan natin ng ganyan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ikaw alam mo yun, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, dun sa SEA Games. Alagang-alaga sila. Alagang-alaga yun. As a matter of fact, English yan As a matter of fact, naandun kami. Naalala mo, nagsalita yung mga dating atleta. Naalala niyo yun, yung mga dating kilalang nanalo sa Olympics, kasama dyan yung tumatakbo At pinuri nila ang organizing team ng SEA Games. First time daw na bigyan kahalagahan ng mga atleta nung panahon ni Pangulong Duterte. Yes. Diyan pa nga natin nalaman na isang boksingero na pinangakuan ng sobrang dami na hindi na pala niya natanggap yung pera. Yes. By the name of Onyok Velasco. Oo. Tapos, sino nagbigay? PRRD. PRRD rin. So, alam mo yun, yung bang pag-neglect ng gobyerno, sabihin dito, yung priority ng gobyerno, wala sa mga atleta. No wonder, kaya hirap na hirap tayo. Ito si Carlos Yulo, naalala nyo. Siya yung sinuportahan din ng gobyerno natin nung sa SEA Games. So, yan, yung training niya, lahat yan. Ito, naalala ko ito yung isang, kasi na-meet natin yung mga organizer noon We were there sa SEA Games Tsaka maganda, Banat Bay, ang support ng Manila LGU kay Carlos Yulo kasi homegrown nila ito sinuportahan to nila Isko Moreno noong nagti-training ito. Pero ayan nga, katulad ng sinasabi natin itong sa golf. Kaya nagtatampo yung ibang mga sports dito sa Pilipinas kasi parang hindi pantay-pantay yung tingin. Parang pagdating sa basketball team, sobrang garbo. Pero pagdating dun sa mga ibang mga teams, kulang na kulang talaga pati yung mga training mga training nila sa ibang bansa hindi state of the art, kumbaga. Hindi siya yung deserve mo. Kasi importante talaga yun, madam. Yung nutrition, yung training, coaches, talagang kailangan kung gusto mo talagang manalo. Correct. Oo, kailangan mo talagang i-provide yun. Pero ito, lumalabas dito, uniform na nga lang Kaya nakakalungkot. Ang presidente natin, hindi ba pumupunta siya sa ibang bansa dahil binibuild up daw niya Pilipinas para makilala Pilipinas. Tapos biglang may mga ganitong mga instances sa international worldwide stage. Malaking patimpalaki ito, Olympics ito. Talagang inaabangan ito. Tapos ganyan. So hindi nyo masisisi si ate. Kasi nakaka-frustrate nga naman na ginibigay ko lahat, dugo, pawis, puyat, para sa pag-iinsayo tapos biglang wala kang matatanggap na suporta. Heartbreaking yan. Ako bilang isang dating atleta, talagang ramdam na ramdam ko yung yung lungkot ni ate. So imagine mo, stressed ka na nga sa competition, ang gagaling ng kalaban mo, fully prepared, high-tech yung mga gamit nila, tapos ikaw, uniform lang, mantakin mo, bandila, tinetape mo pa, Banat Bay. Tapos pag nanalo, biglang biglang ang daming didikit. Nagkukumahog ng mga politiko kung ano-anong kanya-kanyang bigay, di ba? Pero pagka wala. Kasi kung hindi nga naman sisikat, wala. Sayang yung pera nila na tumulong.
Ayun. Sabi nga nila, entitled. Masyado namang entitled. Itong ano natin, itong atleta, entitled talaga siya dapat. Kasi ano siya dyan atleta. So, nire-represent niya Pilipinas. Kailangan lahat provided. As in lahat. Mula mo sa training hanggang sa nutrition. Anong masasabi niyo dito sa commenter natin? Si June De Vera, sabi niya, laro kasi ng mayayaman ng golf. Doon sila nag-concentrate sa laro ng may hirap para sikat. Ay, hindi. Yun Sports nga. yan Hindi, tsaka madam, hindi po ang sports natin sa Pilipinas, hindi lahat ng sports, meron tayong representative. Meron po yan mga qualifying rounds para mag-qualify ka to Olympics. Kaya nga dapat, ilan lang yung atleta natin na ipinadala dyan, ilan lang talaga yung nakakapasa. Actually, dumadami na tayo dahil nga sa ginawa ni PRD, lahat naging parang na-inspire. Dati, ang pinapadala lang natin, boxing lang, mga weightlifting lang. Pero ngayon, iba-ibang sport na yung natin, na ipapadala natin. So, ayun guys, napakaganda ng mga tlakyan ng mga banateros. Talagang totoo po yung mga sinasabi nila. So, huwag po natin kalimutan like, subscribe ang video ito. Salamat sa inyong panonood. Peace.